ng legislative immunity sa Senado sina dating DPWH Bulacan 1st District Assistant Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza. Para po yan, hindi magamit laban sa kanila ang mga isisiwalat nila sa pagdinig kaugnay sa investigasyon sa mga questionableng flood control project. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Isa pa sa idinawit ni Hernandez na tumanggap umano ng kickback si Senador Joel Villanueva na nanindigang wala siyang kinalaman dito. Binalikan ni Villanueva ang umunay litrato ng disappearing messages na umunay usapan ng senador at ni Alcantara noong October 2023. That time po, ang sabi po ni Boss Henry, nagre-request daw po si Senator Joel ng pondo po. Nang almost parang ang pagkakabanggit ni Boss Henry is 1.5 billion. Subalit dun sa parang na pumasok sa conversation po na napicturan, isang kayang ialat lang po sa kanya ni Secretary Bonoan is 600 million. Totoo naman I'm po. sorry, Mr. Chairman. There's nothing there. Kahit na Actual, picture lang yung pinicture mo, there's nothing there that states that, is this a new allegation that you're talking about? Was there a time na I asked or I nominated a flood control program sa inyo? Wala po, Your Honor. Ever since po. Ever since, wala, Mr. Chairman. Was there a time na naglabi si Senator Villanueva for any contractor na in-endorse, pinakitaan ng pabor, or nilabi sa iyo, Mr. Alcantara? Wala po, Your Honor. Ipinakita din ni Villanueva kung gaano raw kadali mapeke ang mga umunay usapan sa cellphone. Bryce and JB, nakita niyo yung pinakita kong video? Hindi ba ganun kadali gumawa? Yes or no lang? Nakakalungkot dahil yung chismis trying to destroy me, my name, our family, our loved ones. May mga anak din ako. Hindi po namin alam na pwede palang gawin yon, Your Honor. Bit-bit din ni Villanueva ang kopya ng General Appropriations Act at sinabing wala raw naman doon ang sinasabi umanong proyekto niya. Pero ayon kay Hernandez, wala sa GAA ang ilang flood control projects dahil nasa unprogrammed na bahagi ito ng national budget. Yung pinakita niya po pala na unprogrammed ng General Appropriation Act ng 2023, doon po nakasama yung listahan na project po ni Senator Joel. Baka yung ating mga hinahanap na mga ghost project, ghost ab initio. Sa umpisa pa lamang, ghost na sila kasi nasa listahan ng unprogrammed. Nagiging pork barrel to ng DBM eh. No, sa totoo lang dahil isasabit sa inyo tapos kayo rin nagde-determine kung anong papasok o anong hindi. Si Senador Erwin Tulfo naglabas ng litrato na nagpapakitang naroon si Alcantara sa pagbibilang ng cash sa isang kwarto at inilagay sa mga kahon. Paano mo mapapaliwanag ang litrato na ito na nandito ka, yung naka-blue na yan, na nagpaparte, ini-impake na yung limpak-limpak na salapi, nilalagay sa paper bag, ito, oh. That's you, right? Or kakambal mo? Yes, Your Honor. Ako po yun. Ikaw ang nag-supervise kung paano i-impake, kanino ibibigay. Definitely, yung mga naka-karton na yan. Oh. So, alam mo. Yes, Your Honor. Ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson, ang mga cash ay isinugal ng tinaguriang Bulacan Group of Contractors o BGC Boys sa casino bilang paraan ng money laundering. Sa pagtingin sa isang litrato, isang dating kongresista ang idinawit ni Hernandez. Hindi, sabihin mo na lang, para kanino itong mas Ano malapit ito? Ang nakalagay po dyan is Mitch po. Kung hindi po na mali yung pagkakatanda ko, ang sabi po dyan ni Boss, para po kay Mitch Kahayon po yata yun. Dating kongresista si Mitch Kahayon Uy, sa pagdinig, iginiit ni Alcantara na project engineer at implementing section chief ang nakakaalam at unang pumipirma sa proyekto. Sa amin po kasi, pag po nakapirma na po kasi yung mga nasa baba po sa akin, inipirmahan ko na po yun. Pero git ni Hernandez, magkakasabwat sila sa modo sina Alcantara, Engineer JP Mendoza at Engineer Paul Duya. Ano po ang naging papel ni JP Mendoza dito? Siya ba ang arkitekto, isa sa mga arkitekto na BODUS?
Your Honor, actually, involved nga po si Engineer JP Mendoza, ako, at saka po si Boss Henry, at saka isa pa po naming project engineer. Sino yung isa pang engineer? Si Engineer Paul Duya po. So, yung project na yan, meron po kaming sharing na pag kumita po, si Boss Henry po merong 40%, ako po may 20%. Si Engineer JP meron po 20% at si Engineer Paul Duya meron din po 20%. Sabi ni Hernandez, naisip nilang gumawa ng ghost projects pero hindi raw niya alam kung sino ang proponent o mambabatas na nagpapasok ng proyekto sa budget. Bakit nyo naisip yung ghost? Ano rason? Tumaas ba tara? O tumaas ang cost? Bakit hindi nyo ginawa yung mga proyekto? And isa na rin pong kasagutan yung tumaas po ang tara. Ano po yung tarang nyo? Kanino napupunta? Sa proponent daw po, sabi ni Boss. Honest, wala po akong direktang pakikipag-usap sa proponent. Sino po yung proponent na sinasabi ni Bryce? Hindi ko po alam sa kanya, Your Honor. Every time po na may tatanong sa kanya, puro po ang turo sa akin. Maliwanag ba naman po rito na sinasabi ng mga contractor na sila po ang kausap dyan. Nanindigan naman si Alcantara na wala silang alam sa budget insertions. Nagsumite lang daw kasi sila ng wish list sa regional office ng DPWH. Pero hindi ito umubra sa mga senador kaya kinontempt siya. Humarap din sa pagdinig si Sally Santos na may-ari ng Sims Construction Trading na humingi ng proteksyon sa Senado dahil nangangamba raw siya sa kaligtasan niya. Ayon kay Santos, pinahiram niya ang lisensya niya dahil hindi niya akalaing gagamitin ito sa anomalya ng mga taga-DPWH mismo. Hindi ko po alam na gagawin po nila Engineer Bryce at JP Mendoza po yun. Kasi po syempre po, sila po tauhan po ng DPWH. Naniniwala po ako na hindi po nila gagawin yun dahil yung po kasi lisensya ko po, sa pilitan na po nilang iniram po sa akin. Humiling naman ng legislative immunity sila Hernandez at Mendoza. Ibig sabihin nito, hindi magagamit laban sa kanila ang mga isisiwalat nila sa pagdinig. Handa rin daw si Hernandez na pumirma ng waiver para buksan ang kanyang bank accounts at isauli ang lahat ng kailangan niyang isauli. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News.